Magandang gabi mga kababayan ko. Parang kanta eh, no? Ako sila ng #WalkWithLan at welcome sa isa pang walang takot na episode ng Katotohanan. Imagine ninyo ha, isang kongresista mula sa Taguig ha, si Representative Zamora, sinasabi sa buong bansa na dahil daw sa hiling ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para mabigyan siya ng due process. Kaya siya pinapadalo sa House Justice Committee. Wait, what? Kababayan, ha? Ito ang klasikong gaslighting sa politika. Pero dito sa channel natin, hindi tayo naniniwala sa surface level drama. Intellectual tayo ha, critical tayo at laging fact-based. Target natin, kayo mga kabataan na gusto maging informed voters at mga OFWs na habang nag-aalaga sa abroad, iniisip pa rin ang bayan. Sa susunod na ilang mga minuto, papakita natin bakit pabor tayo kay VP Sara at sa Supreme Court at bakit dapat nating i-criticize si Representative Zamora ng Taguig. Walang personalan, puro facts at logic. Ready kayo? Tara, simulan natin ang laban. Una, balikan natin ang facts. March 2026, House Justice Committee nag-reopen ng impeachment complaints laban kay VP Sara. Ano ang accusations? Betrayal of public trust, misuse of confidential funds, at iba pa. Si VP Sara, through her defense team, nag-file ng petition sa Supreme Court para siguraduhin ang due process. Yung basic right natin sa ilalim ng 1987 Constitution. Ano ang due process? Simple lang. Bago ka hatulan, dapat marinig ang side mo. May fair hearing at walang shortcuts. SC mismo ha, noong July 2025, nag-rule ng isang impeachment complaint laban kay Sara ay unconstitutional dahil sa one-year bar rule at violation ng due process. Yun ang president. Ngayon, ang twist ni Representative Zamora, sabi niya dahil daw sa hiling sa SC, kaya pinapadalo si Sara. Mga kongresista pa raw ang nagsabi na mismong defense team niya ang humiling. Pero mga kababayan, tignan nyo ang logic. Kung humingi ka ng due process sa pinakamataas na korte, ibig sabihin ba noon guilty ka? O ibig sabihin naniniwala ka sa rule of law? Ngayon, ang twist ni Representative Zamora, sabi niya, dahil daw sa hiling ng Supreme Court. Tama naman, di ba? Pero kababayan, tignan niyo ang logic. Kung humingi ka ng due process sa pinakamataas na korte, ibig sabihin ba noon guilty ka? O ibig sabihin naniniwala ka sa rule of law? No? Para sinasabi ni Zamora na dahil nagrereklamo ka sa judge, ikaw ang may kasalanan. Ano ba yan? Logic ng bata? No? Fact check tayo mga kaibigan. Supreme Court ang guardian ng konstitusyon. House ay may political body, madaling ma-influence ng majority. Okay, dito tayo magiging critical ha. Si Representative Zamora ng Taguig, kilala rin bilang PAMI o Isabel Maria Zamora sa ilang reports. Isa sa mga vocal sa committee. Pero mga kababayan, imbes na ipagtanggol ang due process na pinag-aaralan ng Supreme Court, bakit parang ginagamit niya ang posisyon para i-justify ang pagtawag kay VP Sara? Misrepresentation of facts, ang hiling sa Supreme Court ay hindi dahilan para isummon si Sara, ito ay karapatan. Supreme Court mismo ang nagsabi na due process apply sa lahat ng stages ng impeachment. Si Zamora bilang mambabatas, dapat alam niya yan. Pero bakit parang twist? Para magmukhang legit ang hearing. Number 2, partisan agenda. Taguig representative siya, pero ang politika ngayon ay clear administration versus opposition vibe. Si VP Sara matatag na naninindigan sa batas. Si Zamora parang tool ng House majority na ayaw tanggapin na hindi sila ang ultimate authority. Witty job tayo ha, Representative Zamora. Baka naman kailangan ninyo rin ng due process sa inyong statements dahil ang twisted. No? Fact-based tayo. Noong nakaraang ruling ng Supreme Court, klaro na ang House ay nagkulang sa fairness. Kaya baka ulitin para sa mga kabataan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin aralin ang konstitusyon para hindi tayo madaya ng politicians. Para sa mga OFWs, habang nagpapadala kayo ng pera sa Pilipinas, siguraduhin ninyo na ang gobyerno nyo ay may checks and balances, hindi kangaroo court. Ngayon, ang positive side bakit pabor tayo kay VP Sara at Supreme Court? VP Sara ay nagpakita ng statesmanship. Imbes na i-boycott outright, pumunta sa Supreme Court para sa clarity.
Yun ang mature na galaw. Supreme Court bilang independent branch na ang nagproprotekta sa ating lahat, hindi lang kay Sara. Sa constitutional law, ang impeachment ay political question pero may judicial review. Supreme Court ruling noong 2025 ay landmark, due process sa lahat ng stages. Si Sara ay naninindigan doon, ha? Critical na tanong, bakit natatakot ang House sa Supreme Court? Dahil alam nilang hindi sila perfect. Kung si Representative Zamora ang nasa posisyon ni Sara, bakit mag-file din siya sa Supreme Court? Pero ngayon, parang ayaw niyang maging fair. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Quick shoutout sa ating mga sa affiliates. Kung OFW ka at kailangan mo ng JBL wireless earbuds para makinig habang nasa site o Xiaomi power bank para hindi maubusan ng battery sa news, check ang link sa description. Itatag po natin yan via Shopee at Lazada. Direct support sa channel natin. Para sa mga kabataan, bili kayo ng constitutional book o laban t-shirt para ipakita ang stand ninyo. Mga kabataan, kayo ang future leaders. Alamin ninyo, kapag pinahina ang Supreme Court of the Philippines, pinahina ang inyong karapatan. Si VP Sara ay simbolo ng resilience from Davao to national stage, laging pro-rule of law. Mga OFWs, kayo ang backbone ng economy. Habang naghihirap kayo abroad, protektahan ninyo ang bayan sa pamamagitan ng pag-share ng ganitong content. Huwag magpa-gaslight sa mga politicians tulad ni Representative Zamora ng Taguig City. Ngayon, anong mas malaking picture? Ito ay test ng separation of powers. Supreme Court wins kapag nananatiling independent. Sara wins kapag napanatili ang due process. Ngayon, sa huli, mga kababayan, si Representative Zamora ng Taguig City, salamat sa clarity mo. Dahil sa iyo, mas lalong lumiliwanag na ang House ay kailangan pang-aralin ang konstitusyon. VP Sara Zimmerman Duterte at Supreme Court, standing ovation mula sa atin mga kaibigan. Comment down below Supreme Court, laban. Kung sumasang-ayon kayo, share sa inyong OFW groups at youth chats. Subscribe, hit that bell. Next episode natin, mas malalim pa mga kaibigan. This is #WalkWithLan YouTube channel signing off. Laban ng katotohanan para sa bayan. God bless the Philippines. Mabuhay ang Pilipinas.